Bago ko po simulang ibahagi ang kababalaghang karanasan ng aking lolo, ay nais ko munang bumati ng isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig ng Ang Sundo Horror Stories. At isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ricky. Nakatira dito sa lalawigan ng Aklan at ang edad ko po ngayon ay 26 sa taong kasalukuyan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking lolo na si Lolo Nestor noong mga panahong hayok na hayok pa ito sa alak at palaging laman ito ng inuman. Taong 1979 at ang edad ni Lolo Nestor noong mga panahong iyon ay nasa 45 na. Fiesta sa baryo ng kakilala ni Lolo Nestor kinabukasan. Kaya hapon pa lamang ay isinama na siya ng kaibigang si Mang Berting na magtungo sa baryong iyon. Kaunting paliwanag lang po sa baryong pupuntahan ni Lolo Nestor at ng kanyang kaibigang si Mang Berting. Isa iyong liblib na baryo at halos 2 oras ang kanilang lalakarin marating lang ang baryong iyon. Wala daw po kasing tricycle na tatahak sa daan patungo sa baryo. Bantog sa baryong iyon na aswang ang ibang mga nakatira doon at manlalaso naman ang iba. Kung kaya ang lahat ng mga nakakaalam kung anong uri ang mga naninirahan sa baryong iyon ay hinding-hindi magtatangkang magawi sa lugar na iyon. Hoy Nestor, siguraduhin mo lang na makakauwi ka pang buhay dito sa bahay, dahil kung hindi, susugurin ko ang baryong pupuntahan mo. Total naman ay hindi ka mapigilan dyan sa alak. Hala, sige, magpakasawa ka. Laklakin mo na lahat ng alak. Paninermong saad ni Lola Esther. Kahit naman kasi pigilan ni Lola Esther si Lolo, ay hindi talaga ito mapirmi sa bahay. Hahanap at hahanap ito ng paraan upang makatakas at makainom lang ng alak. Ang kagandahan lang po kay Lolo Nestor, Kuya Barry, kapag nalalasing na ito ay matutulog na lang ito. Hindi katulad ng ibang tao kapag nalalasing ay nag-aamok pa ng away. Hala, sige, lumarga na kayo ng kaklase mong si Berting at baka mahuli pa kayo sa tagay. Galit na wika ni Lola Esther. Kaagad namang umalis si Lolo kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Mang Berting at nagtungo na nga sa baryo kung saan may fiesta. Inabot din sila ng mahigit 2 oras sa paglalakad bago makarating sa bahay ng kakilala ni Mang Berting. Noong naroroon na sila ay magtatakip silim na, kung kaya ay inistima na sila kaagad ng nagpakilalang kaibigan ni Mang Berting. Naglabas ito ng maraming pagkain at pinakain muna sila, pagkatapos ay inaya sila pumunta sa likod ng bahay dahil naroroon daw ang ibang mga kainuman nila. Noong naroroon na sila sa likod bahay ay may nararamdamang kakaiba si Lolo. Ayon pa dito ay bigla na lang kumabog ang kanyang dibdib sa hindi niya mawari kung anong dahilan. Noong tinitingnan niya ang mga taong nag-uumpukan sa likuran ng bahay, napapansin niyang tila masama ang mga titig ng mga ito sa kanilang dalawa ni Mang Berting. Kaya palihim niyang kinalabit ang kaibigan. Pare, sigurado ka ba sa mga taong ito? Ayos lang ba tayo dito? Para kasing galit sa atin ng mga taong yan. Tingnan mo,
Pabulong na tanong ni Lolo habang papalapit sila sa mga nag-uumpukan. Tumango lang naman si Mang Berting sa kanya at nagsabing pakisamahan na lamang nila ang mga taong naroroon. Marahil ay naninibago lang dahil bihira lang ang dumadayo sa baryong iyon. Nang makalapit na sila sa mga taong nag-iinuman ay saka pa lamang iniwas ng mga lalaki ang pagkakatitig sa kanila at inabutan kaagad si Lolo ng isang basong alak. Nahiya naman siyang tanggihan ang lalaking nag-abot sa kanya ng alak kaya tinanggap na lamang niya iyon at tinungga. Matapos gawin iyon ni Lolo ay pinaupo na silang magkaibigan. Pagkaupo nila ay inilibot ni Lolo ang paningin niya sa paligid. May mga nagpapakulo ng tubig sa malaking kawa at mayroon namang naghahasa ng itak habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Mang Berting. Lumipas pa ang ilang sandali ay tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong kapaligiran. Mabuti na lang at may buwan sa gabing iyon, kaya nagbibigay liwanag iyon sa buong kapaligiran. Idagdag pa na may 2 kawang pinapaapuyan ng mga tao. Napansin ni Lolo Nestor na abalang-abala ang mga kababaihang naroroon sa paghihiwa ng mga sahog pero wala naman silang nakikitang kinakatay na hayop. Kaya sandali siyang napaisip kung ano ang paggagamitan ng mga hinihiwang pangsahog. Pre, parang napapansin kong napakarami kayong mga hinihiwang mga pansahog. Mukhang marami yata kayong kakataying hayop. Pabirong tanong ni Lolo sa may-ari ng bahay na kanilang pinuntahan. Napansin niyang sandaling sumeryoso ang mukha ng lalaki. Pagkatapos ay nagwika ng, "Oo pre, tama ka niyan. Tama ka dyan sa sinabi mo. May hinihintay lang kami bago namin katayin ang hayop na ihahanda namin para sa kafiestahan bukas. Di ba mga tol?" Seryosong sagot ng lalaki, sabay ngumiti ng kakaiba. Nagkatingin na naman silang dalawa ni Mang Berting nang sumagot ang mga kasama nila sa inuman habang naghahasa ng mga kutsilyo at itak. Kulang na lang ay tubuan ng takot si Lolo ng mga sandaling iyon dahil pakiramdam niya ay nasa panganib silang dalawa ni Mang Berting. Naku, kailangan kong makaisip. Mag-iisip ako ng paraan para makaalis kami dito. Sambit ni Lolo sa kanyang isipan dahil hindi na talaga maganda ang kanyang nararamdaman. Bahagyang tumingin sa kanya si Mang Berting bago ito nagpaalam na iihi ito. Kaya nagpaalam na rin si Lolo na iihi na rin dahil kanina pa siya ihing-ihi tapos ay mabilis na sumunod na kay Mang Berting. Sandali pang nasipat ni Lolo Nestor na tila sinusundan sila ng tingin ng mga nag-iinuman kaya minadali na niyang maglakad papalapit kay Mang Berting. Noong makalapit na siya dito ay pabulong na sinabi ni Mang Berting sa kanya na tumakbo na sila papasok sa masukal na kagubatan. Dahil malakas ang pakiramdam ni Mang Berting na sila daw ang gagawing handa para sa kapistahan kinabukasan. Ayon pa dito Kuya Bari, kaya pala maaga silang inimbita dahil sa may masamang balak ang mga taong naroroon. Mabilis nilang tinahak ang masukal na kagubatan. Kahit may kadiliman dahil sa nagtataasang mga puno ay hindi nila ininda iyon. Ang mahalaga ay makauwi silang ligtas
na magkaibigan. Hanggang sa maya-maya pa ay may naririnig ng mga yabag mula sa daanang pinanggalingan nila, ang nag-uunahang tumatakbong papalapit sa kanila. "Hanapin niyo! Hindi pwedeng makatakas ang mga iyon!" Malakas na sigaw ng lalaki ang narinig ni Lolo, kaya mas binilisan pa nilang tumakbo ni Mang Berting. Hanggang sa nakakaramdam na ng kakaibang presensya si Lolo Nestor at nakakaamoy na rin siya ng mabaho na animoy patay na hayop na matagal nang naburo at inuuod. "Bilisan mo pang tumakbo, Nestor!" sigaw ni Mang Berting kay Lolo. Kaya mas lalo pang binilisan ni Lolo ang pagtakbo. May mga naririnig na rin silang iba't ibang klase ng hayop ang nag-uunahang umaangil. At may mga malalaking pagaspas ng mga pakpak na nagmumula sa taas ng mga punong dinadaanan nila. Nakakarinig na rin sila ng mga huni ng wakwak at tiktik sa paligid. Hanggang sa walang ano-ano ay bigla na lamang silang lumubog sa isang kumunoy. Kung kaya ay napapasinghap-singhap si Lolo at inaangat kaagad ang ulo upang makahinga. Noong tiningnan niya ang kanyang kaibigan ay ganoon din ang ginagawa. Ilang sandali pang pagkakawag nila sa kanilang mga paa ay saka pa lamang nilang napagtantong putikan lang pala iyon ng kalabaw. Kaya lumapit sila sa isa't isa at sandaling nakiramdam. "Pre, kumusta ka? Ayos ka lang ba?" Pag-alalang tanong ni Lolo kay Mang Berting. "Takting alak to, pre. Munti ka na tayong gawing handa sa fiesta," sambit ni Mang Berting sa kanya. Maya-maya pa ay nakikita na nilang nag-uunahang tumakbo ang mga aswang sa gawi nila. May mga nag-anyong aso, mayroon ding nag-anyong baboy, ngunit ang pinaka nakakapanindig balahibo, Kuya Bari, ay ang nilalang na hindi nila mawari kung anong klasing hayop iyon. Dahil ayon sa kanilang pagkakasalaysay ay parang isang unggoy ang tindig ng aswang na iyon, ngunit may pakpak iyon. Namumula ang mga matang, halos magputukan na ang mga ugat nito habang nanginginig-nginig ang ulo nito. Mahahaba at matutulis ang mga ngipin at walang humpay na tumutulo ang mga likidong nanggagaling mula sa nakangangang bunganga nito at naaagnas ang maitim na balat nito sa katawan. Ganon din sa kanyang mukha. Lumipad ito papalapit sa kanilang pinagkukublihang putik habang may inaamoy-amoy ito sa ere. Ang buong akala ni Lolo Nestor ay mahuhuli sila ng sandaling iyon dahil nasa taas na ito ng kanyang ulo habang ang kanyang katawan ay nakalubog naman sa putik. Pigil hininga ang kanilang ginawa upang hindi sila maamoy ng aswang. Hanggang sa isa-isa nang nag-aalisan ang mga nilalang na iyon. Bumalik na sa bahay kung saan sila nanggaling kanina. Dahil sa takot na baka may mga aswang pa sa paligid, ay minabuti na lang nilang magkaibigan na hintay na lang mag-umaga. Nang sa ganoon ay siguradong ligtas silang makakauwi sa kanilang baryo. Noong papasikat na ang madaling araw ay saka pa lamang sila umahon sa putikan at naglakad na pauwi sa kanilang baryo. Naghalong amoy dumi ng kalabaw at putik ang kumapit sa kanilang katawan ng madaling araw na iyon habang binabagtas ang daan papauwi sa baryo. Wala na silang pakialam sa itsura nilang magkaibigan. Ang mahalaga ay makarating sila ng buhay
at matiwasay sa kanilang baryo. Nang dumating sila sa kanilang baryo ay laking gulat ng mga tao kung anong nangyari sa kanila. Inilahad ni Lolo ang lahat ng kababalaghang nangyari kagabi. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hinding-hindi na muli pang dumadayo si Lolo Nestor para lang makipag-inuman dahil naging aral na po sa kanya ang nakakakilabot na karanasang iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento tungkol sa karanasan ni Lolo Nestor. Maraming salamat po. Gumagalang, Ricky. Isang magandang araw po, Kuya Bari, at pati sa lahat ng nakikinig sa ating kwento ngayong araw. Ako nga po pala si Paul, 28 years old at nagtatrabaho sa isang BPO company dito sa Naga. Halos 8 taon ko na ring trabaho po ito at graduate po ako ng education na kurso. Pero siguro ay nagustuhan ko itong linya ng trabaho sa customer service industry. Ewan ko po, siguro sanay lang ako sa puyatan at makipagsagutan sa mga kausap na foreigner, kaya wala lang sa akin ang araw-araw na stress. Sa ngayon po ay promoted ako bilang TL o team leader ng isang team. Meron akong hinahawakang dosing agent, kaya parang tulog na lang ata ang pahinga ko sa trabaho sa sobrang pagkabisi ko. Gigising po ako ng alas 6 ng umaga para pumunta sa opisina. Magtatrabaho ng lampas 10 oras, tapos ay uuwi ng alas 4 ng hapon. Magluluto ng kakainin hanggang sa hapunan. Matutulog at gigising ulit para ulitin ang mga ginawa. Para na akong robot na hindi na kailangan pang isipin kung anong gagawin. Ngunit ang ikukwento ko po sa inyo, Kuya Bari, ay tungkol sa naging outing namin nang minsang napagkasunduan naming buong team na mag-swimming sa isang baryong hindi kami pamilyar. Summer po noon. Kakasimula pa lang ng Mayo, kaya nanunuot ang init. Kapag nga uuwi ay kailangan todo puwersa ang aircon sa kwarto para lang makatulog ng maayos. May 15 ang araw na napagkasunduan naming lahat. Nagpaalam naman kami sa HR at pinayagan kaming mag-leave ng buong team. Nag-arkila po kami ng isang jeep. Pinsan ng isa sa mga agent ang driver, kaya pumayag na ako. Kanya-kanya ng dala ng pagkain at tent na matutulugan ang bawat isa. Napagkasunduan din namin na hindi magsasama ng kahit sino para na rin sabay ng maging team building ang gagawing outing. Alas 6 ng umaga, nakaalis ang jeep na sinasakyan namin. May mga na-late pa nga at nagsabing susunod na lang daw sila. Sa bayan ng Pasakaw kami magbabakasyon. Halos 1 oras lang ang biyahe at mura rin ang entrance fee at cottage na babayaran. Ang kaso lang, wala sa aming may alam kung saan ang ruta papunta sa dagat na pagbabakasyonan. Kahit ang mismong driver ay walang ideya sa baryo na pupuntahan namin. Sabi ko, tumuloy lang kami, saka na lang kami magtatanong-tanong kung saan. Di naglaon, itinuro kami ng isang tricycle driver sa Pasakaw papunta sa isang resort na bago pa lamang daw. Konti pa lang ang nakakaalam, kaya siguradong malinis at mura ang arkila. Pagdating po namin sa lugar ay tama nga si Manong. Walang ibang sasakyan kung hindi kami lang. Pagpasok namin ay sinalubong agad kami ng mga caretaker. Sinabi ang mga presyo ng entrance at cottage. Pagtapos naming magbayad, pumwesto na agad kami. Malaki ang cottage na napili namin. May ikalawang palapag din para sa mga matutulog
at malalasing sa inuman. Noong maibaba ang lahat ng gamit at mga pagkain namin, pinagtulungan naman naming itayo ang mga tent. 3 lang ang nagdala pero wala namang problema. May pwesto pa sa itaas at saka marami naman sa amin ang hindi matutulog mula gabi hanggang umaga. Hindi nagtagal, dumaloy na ang mga alak. Kanya-kanyang kuha ng beer at halo ng alak sa pitsil. Inihaw na ang mga dalang isda at karning baboy. Naglabas ng mga baong ulam. Para pong piyestahan, Kuya Bari, kulang na lang ay video okay at banderitas. Noong medyo dumilim na, saka kami gumawa ng bonfire sa gitna habang nakapalibot kaming lahat. Kanya-kanyang kwento ng masasayang alaala mula noong mga training days pa lamang hanggang makasali sila sa team ko. Sobrang saya po ng usapan, Kuya Bari. Nalaman lang namin na may mga nagkakagustuhan pala sa mga agent ko. Siyempre, ako ang pasimuno ng kantsaw sa kanila. Noong mas lumalim ang gabi ay mas naging seryoso ang mga usapan. Nagkaaminan ng mga hindi pagkakaintindihan. May mga nagkapatawaran. Ako naman po ay masayang nakikita ang mga nangyayari kasi ako na rin yung bilang tumatayong magulang nila sa loob ng opisina. Kahit lasing ay sobrang proud ako sa mga agent ko, Kuya Bari, sa pagkakataong iyon. Sinabi ko sa kanila na itinuturing ko silang lahat na parang tunay na kapatid. At kahit anuman ang mangyari, sila pa rin ang pipiliin kong mga miyembro ng aking team. Siyempre, umabot sa iyakan. Siguro dahil na rin sa alak na dala namin. Para po sa akin, isa iyon sa mga pinakamasayang gabi ng buhay ko. Kung hindi lang sana nangyari kinaumagahan ang isang trahedya na hindi ko malilimutan kahit kailan. 11:00 nang napagpasyahan naming lahat na magsitulog na. Karamihan sa amin ay lasing na rin, kaya mas minabuting ipagpatuloy na lang bukas ang kasiyahan. Kaming mga lalaki ang natulog sa 3 tent at sa itaas naman ang mga babae. Grabe po ang kalasingan ko, Kuya Bari. Umiikot na ang paningin ko kahit nakahiga na ako sa loob ng tent. Di ko na namalayan, agad pala akong nakatulog, dala siguro ng sakit ng ulo pati. Halos 3:00 ng umaga, narinig ko ang sigawan sa labas. May bumukas ng zipper ng tent, saka ko naramdaman ang pagyugyog ng kung sino sa akin. Agad akong bumangon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Oh, ano nangyari? Tanong ko kay Moon na siyang gumising sa akin. Sir TL, may nangyari po. Oh, ano nangyari nga? Inis kong tanong. Si Alan po. Tumigil ulit siya sa pagsasalita. Uy Moon, ano ba nangyari? Wala akong magagawa dito kung hindi mo sasabihin kung ano. Sir, si Alan po kasi hindi pa kami nakakatulog ni Alan kanina. Balak sana naming maglakad-lakad kung saan. Kaso hindi namin namalayan na medyo malayo na pala kami. Napadpad kami doon sa isang madilim na bahagi. Tapos may sumugod sa amin ng kung ano. Agad akong tumayo at lumabas sa tent, dala ang flashlight. Ginising ko rin ang isa sa mga kasama namin para 3 kaming pupunta sa lugar kung sakaling delikado ang pupuntahan. Bakit mo iniwan si Alan? At saka ano yung sumugod sa inyo? Galit kong tanong. Natakot ako, TL eh.
Akala ko talaga mamamatay na ako. Kumaribas lang ako ng takbo. Hindi ko po alam kung anong klaseng hayop ang sumugod sa amin. Tumakbo na kaming tatlo sa dalampasigan. Tahimik ang paligid maliban sa paghampas lang ng mga alon. Maya-maya'y may narinig kaming sigaw ng kung sino. "Oh, si Alan!" Nag-aalalang sabi ni Mon. Mas binilisan pa namin ang aming pagtakbo. Sobrang dilim at dahil isa lang ang dala naming flashlight, hindi malabo na matisod kami ng bato o kahoy na nakaharang sa daan. Nang mas lumapit kami sa pinanggagalingan ng sigaw, ay saka namin naamoy ang sangsang na hindi ko maipaliwanag kung ano. Doon lang ako nakaamoy ng ganoong kabahong amoy, Kuya Bari. Itinutok ko ang flashlight sa lugar na itinuturo ni Mon. Muntik na akong maihisa sa lawal dahil sa aking nakita. Naramdaman ko rin ang pagtigil at paghinga ng dalawa ko pang kasama. Alam kong pare-pareho kaming reaksyon sa nilalang na nasa dulo ng ilaw ng flashlight. Kitang-kita naming nakaluhod ang isang nilalang sa katawan ni Alan. Balot sa balahibo ang buong katawan niya na humalo na ang kanyang kulay sa dilim ng gabi, kaya para na rin siyang invisible sa paningin kung walang flashlight. Mahaba ang tenga niya, kalbo ang ulo at kulay pula ang nanlilisik na mga mata nito. Mukha siyang paniki na matatagpuan sa mga kuweba. Wala siyang suot na kahit anong damit at ang mga kuko niya sa kamay ay halos kalahating ruler ang haba na kahit laman ng tao ay madali lang sa kanyang wakwakin. Natauhan ako nang tapikin ako ni Mon sa balikat. "TL, iligtas natin si Alan." Umiiyak na noon si Mon. Agad akong lumuhod upang kumuha ng mga kabibe at mga batong nagkalat sa dalampasigan. Pinulot ko ang lahat ng kayang magkasya sa kaliwang kamay at buong lakas na itinapon sa direksyon ng aswang. Ganoon din ang ginawa ng dalawa ko pang kasama. Umulan ng bato papunta sa nakaluhod na aswang. Lumingon ito matapos tamaan ng ilang beses. Suminghal pa sa amin para ipakita ang mga ngipin niyang para bang mga ngipin ng isang pating. Pero patuloy pa rin kami sa aming pagbato. Noong tamaan ulit siya sa mukha ay saka lamang ito umatras. Hindi kami tumigil sa pagbato. Pinili namin ang mas malalaki pang piraso. Wala nang nagawa ang aswang. Ibinuka niya ang kanyang mga pakpak sa likod at saka ipinagaspas ito. Itinulak kami ng pwersadong hangin mula sa kanya, kaya kami naman ang napaatras. Pagtutok ko ng flashlight sa aswang ay wala na ito. Inilibot ko sa buong paligid ang ilaw, ngunit naglaho ng parang bula ang aswang. Tumakbo kami. Nilapitan namin ang katawan ni Alan. Humahagulgol na rin si Mon. Naiiyak na rin ako pero pinipigilan ko ang aking sarili, Kuya Bari. Kailangan kong maging malakas bilang team leader ng aming team. Dito na inamin sa amin ni Mon ang relasyon nilang dalawa ni Alan. Ikinuwento niya sa amin na matagal na raw silang may relasyon. Pero dahil nga parehas silang hindi pa umaamin na bakla sa mga pamilya nila, itinago nila ang relasyon nilang dalawa pati sa amin. Gusto lang daw sana nilang maglakad-lakad pero bigla silang sinugod ng aswang sa kadiliman. 5:00 ng umaga ay dumating na ang mga pulis pati ang ambulansya na mag-uuwi sa katawan ni Alan sa Naga.
Hindi nagtagal, hiningan kami ng salaysay kaya ikinuwento namin kung ano ang nakita naming tatlo. Walang nahanap na salarin sa pagpatay kay Alan. Siyempre, paano mo huhulihin ang isang aswang na sa dilim ng gabi lamang kung lumabas? Hindi makapaniwala ang mga pulis sa aming mga salaysayin. Hindi rin namin sila masisisi kung nagdududa man sila sa amin. Sino ba namang maniniwala sa kwento namin? Marahil iniisip nila na mga adi kami at nag-iimbento lang ng palusot para lang makalusot sa isang krimen na nangyari. Halos bumagsak sa akin ang buong mundo at nanlumo po talaga ako, Kuya Bari, dahil namatayan ako ng isang miyembro. Bumaha ng luha ang buong team sa pangyayaring iyon. Pinalaya naman kami ng mga pulis pero under investigation pa rin kami at ang kaso. Kinahapunan, bumiyahe na kami pabalik nang walang nagsasalita ni isa. Tanging hikbi lang ang maririnig mo at pagsinghot. Halos lahat kami, malayo ang tingin. Nag-iisip kung papaano o ano ang nangyari. Hindi ko po alam kung sisisihin ko ba ang aking sarili dahil sa outing na ito. Dahil responsibilidad ko po ang bawat isa sa team ko, kaya wala akong ibang sinisisi kung hindi ang sarili ko. Magpahanggang ngayon po, Kuya Bari, ay hindi pa rin ako nakamove on dahil sa nangyari. Kahit matagal na itong nangyari ay hindi ko pa rin talaga malilimutan ang trahedya na nagbigay sa amin ng matinding gulat dahil lang sa isang outing sa maling baryo. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Hanggang dito na lang po at sana po ay mapili nyo ring basahin ito sa inyong channel, Kuya Bari. Maraming salamat po. More power po. Lubos na gumagalang, Paul. Taong 2014 nang mangyari sa akin ang karanasang ito, Kuya Bari. Ako nga po pala si Ford, 22 anyos. Abala kami sa pagbabasa ng libro ng kalabitin ako ni Alma. Anya, dumating na raw si Aling Ofelia, ang nanay niya. Tumigil ako sa ginagawa ko at napatitig sa kanyang nanay. Tinantya ko kung nagbibiro lang ba siya o nagsasabi ng totoo. Nakita ko itong kausap ito ng aming guro. Sa kanyang seryosong tingin at kabadong boses, nahalata kong nagsasabi nga si Alma ng totoo. Kaya naman hindi ko maiwasang kabahan ng sobra. Kasi nga umiiyak noong isang araw ang aking kaklase. Pinagtatawanan siya ng mga estudyante sa labas. Kesyo may lahi raw silang aswang at kumakain ng lamang loob ang kanyang nanay na mariin niyang itinanggi. Nanuntok si Alma ng isa sa mga kaklase namin kaya nalaman ng aming guro ang dahilan kung bakit siya umiyak. Isang buong araw kong napapansing hindi siya kumikibo. Sabi niya, galit na galit daw ang nanay niya sa kaklase naming si Jake. Naawa din ako dahil pumasok siya sa klase namin na may pasa at namumulang mga mata. Anya, humanda raw ang aking mga kaklase na natatawa sa kanilang pamilya. Magsisisi raw ang mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit kabado akong makita ang kanyang nanay ngayon. Samot-saring alalahanin ang pumasok sa aking isipan. Paano na lang kung biglang magbago ng anyo ang kanyang nanay at lantakan kaming lahat? Wala pa naman akong kasalanan. Hindi ako kasali sa usapang walang katuturan. Palagi akong pinagsasabihan ng aking mga magulang na umiwas ako sa gulo. Sinunod ko naman iyon sa takot na baka mapagalitan ako. Pero iba ang takot ko ngayong nariyan ang nanay ni Alma
Pakiramdam ko katapusan na ng mundo. Nanlamig ako nang isuyod ni Aling Ofelia ang kanyang mga mata sa loob ng aming classroom. Kakaiba ang ngisi niya. Nakaririmarim. Naisip ko tuloy, nagugutom na siya at pinagpipilian na lang kung sino sa amin ang gusto niyang lamunin. Kabadong napasiksik ako sa gilid ng aking upuan at sinikap na matakpan ng nauuna kong kaklase. Natatakot ako kay Aling Ofelia. Wala pa namang ebidensya na siya nga ang aswang, ngunit sa pananalita kasi sa akin at mga kwento ni Alma ay mukhang nakakatakot nga ang nanay niya. Naaalala ko, nag-aaral pa lang sa elementarya ang kuya kong si Jacob nang ikwento niya sa akin ang nakita niyang minsang pauwi siya galing sa eskwelahan. Nakita niya sa isang bakanting lote itong si Aling Ofelia na tila asong nilalamukos ang isang basang plastik na may lamang-lamang loob ng baboy na nangangamoy na. Kinakain niya ito ng hilaw at halos mawala pa ito sa katinuan habang napapapikit siya sa labis na sarap. Nagtaka naman ako kung bakit hilaw ang kanyang kinakain at hindi ba sumasama ang kanyang pakiramdam habang nilalanghap ang masangsang nitong amoy. Akala ko isang beses lang iyon nangyari pero hindi pala. Si nanay mismo ay nagkwento kung papaano niya natuklasang aswang itong si Aling Ofelia. Gabi daw noon at nasa tindahan siya upang bumili ng suka nang mapansin niyang naglalakad pa uwi itong si Aling Ofelia. Kabisado niya kung nasaan ang bahay nito dahil nga magkaklase din sila noong maliliit pa sila. Salungat kasi ang kalsadang tinahak nito kaya naman palihim niya itong sinundan. Hindi niya maiwasang kabahan nang mapansing habang papalayo ay nagbabago ang bulto ng katawan nito na nagre-reflect sa liwanag ng buwan. Dali-daling tinaluntun ni nanay ang kalsadang tinatahak nito. Nakita niya kung papaanong maghubad ng saplot sa buong katawan si Aling Ofelia at magpahid ng langis sa buong katawan. Nang kumintab na nga ang balat nito, naging kulay abo iyon at pinarisan pa ng mapupulang mga mata na tila kayang pumatay ng sandosenang inosente sa isang iglap. Dahil dito, nagtatakbo papalayo si nanay at hindi na ginustong makipag-usap pa kay Aling Ofelia. Hanggang sa mag-asawa na nga si nanay ay daladala na niya ang kanyang takot na nararamdaman sa kanyang kapitbahay. Tinitigan ko ulit si Aling Ofelia. Sa pagkakataong ito, Kuya Bari, pinapasok na siya ng aming guro sa loob ng classroom. Maganda naman itong si Aling Ofelia. Maamo ang mukha na parang isang diyosa. May mahubog na katawan, malaporselanang balat at kapareho ng isang larawan ng anghel ang kabuuan ng kanyang hitsura. Naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Alma sa aking kamay. Sabi niya, mukhang mangyayari na raw ang kinatatakutan niya. Napalunok naman ako dahil sa kanyang itinugon. Madalas niyang ikwento na taon-taon ay nag-iimbita ang kanyang nanay ng mga kaklase niya para isama sa bahay nila. Ang sabi ay may pagsasaluhan lang daw na masarap na putahe dahil kaarawan ni Alma. Pero ayon sa kaklase ko ay linlang lang iyon. Nag-iimbita talaga si Aling Ofelia ng mga estudyante sa bahay nila para takutin at gawing hapunan pagkatapos.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nanginginig na pinakinggan ko ang mga binanggit na pangalan ng aming guro. Hindi ako kasama. Naku, salamat naman. Ngunit gusto kong pagsisihan ang nakikitang mga ngiti sa aking mga kaklase. Mukhang sabik na sabik pa silang magpunta sa bahay nila Alma. Ang pinakaunang inimbitahan pa talaga ay ang kaklase naming nagpaiyak kay Alma. Madali lang namang makausap ni Aling Ofelia ang aming guro dahil magkumari naman sila. Sa katunayan niyan, ninang ni Alma ang aming guro. Nagtatawanan pa nga ang dalawa habang masayang nag-uusap, pero alam ko, mamaya, babalot na ang lagim sa kanyang buong pagkatao. Bandang 6:00 nang magpunta sila sa bahay ni na Aling Ofelia. Mahigpit akong binili na ni Alma na huwag sasama dahil delikado. Gayunpaman, palihim pa din akong pumunta, Kuya Bari. Malaki ang bahay ni na Aling Ofelia na minana niya mula sa yumaong asawa. Heto pa ang isang nakakatawa dahil namatay ang kanyang asawa dahil sa sakit na anemia. Ang ibig sabihin, naubusan na raw ito ng dugo. Duda ko si Aling Ofelia ang may kagagawa nun. Baka gabi-gabi niyang kinukonsumo ang kanyang asawa kaya maaga itong pumanaw. Walang ingay na umakyat ako sa bakod at nagtungo sa kanilang hardin. Doon ko piniling magtago kasi nga maraming halaman at hindi ako mapapansin kaagad. Nakikita kong pinagsisilbihan ni Aling Ofelia ang mga kaklase ko habang nakahilera sa mesa. Hindi ko tuloy alam kung papaano ko nga ba ililigtas ang aking mga kaklase. Maging si Alma ay nakikita kong lupaypay at malungkot na para bang alam niyang may hindi magandang mangyayari. Tumawa ang kaklase naming nagpaiyak kay Alma. Anya, maganda pala kung palaging inaasar ang babae kasi naiimbitahan pa sila ng nanay Ofelia niya. Tumawa ang ginang at sinabing kumain lang sila ng kumain. Sa kalagitnaan ng abala nilang pagkuha ng pagkain, nagimbal ang isa sa mga estudyante nang makasandok siya ng isang putol na tenga mula sa sabaw. Hintakot na nagkagulo ang mga kaklase ko sa loob pero galit lang na tumayo si Aling Ofelia. Sinabi niyang bakit kinatatakutan ng mga bata ang kanyang putahe, gayong iyon ay bagong katay pa lang daw. Ganoon ang nangyari sa mga batang palaging ginagawang katatawanan ang kanilang pamilya. Magtatakbuhan na sana ang mga kaklase ko nang walang babalang lumundag si Aling Ofelia habang nagbabago ito ng kanyang anyo, sabay sakmal sa hindi nakagalaw na mga estudyante. Tingin ko ay nawala ang kanyang pagiging tao dahil biglang pinagkakalmot niya ang isang batang babae hanggang sa magkasugat-sugat ito. Hindi ako nakagalaw nang makita kong natalsikan ng dugo si Alma at basta na lang napatitig sa ginawa niyang pagpatay sa aming mga kaklase. Ni maging si Jake hindi niya pinalampas. Rinig na rinig ko mula sa aking pinagtataguan ang kanyang pagmuya na parang wala ng bukas. Pakiramdam ko, sariling laman ko ang nilalantakan niya. Sa bawat hiyaw at ungol nito ay wala man lang akong magawa maliban sa pagkuyom ng aking kamao at pag-iyak. Ni hindi ko nagawang sumigaw sa takot na malaman nilang naninilip ako at humantong sa tagpong ako naman ang pagbabalingan nila.
Sa tagal ng pagkakakilala ko kay Alma, hindi ko lubos akalaing nakakaya niyang pagmasdan ang krimen na ginagawa ng kanyang ina kahit kasuklam-suklam na ito. Hinayaan niyang hilahin ng kanyang ina ang katawan ng aking kaklase at punitin ang balat sa dibdib hanggang tiyan. Nang makita nito ang mga lamang loob ay wala na siyang delikadesang sumalampak ng upo sa sahig at hinugot ang mga ito saka walang pakundangang nilamon. Nakahihindik palang mambiktima ang isang aswang. Nakakatakot at nakakapangilabot. Sa halip na magtawag ako ng tulong ay tarantang nagtatakbo na lamang ako papalayo. Sa totoo lang, Kuya Bari, ilang beses akong binangungot matapos ang gabing iyon. Idineklarang missing ang aking mga kaklasing gayong alam na alam namin na inimbita ito ni Aling Ofelia sa bahay nila. Tinakot kami ni Ma'am at pinagsabihang wag na wag kaming magsasalita kung ayaw naming mapahamak. Si Alma naman ay tuluyang ko nang iniwasan. Alam kong hindi niya ginustong maging aswang ang kanyang ina, ngunit hindi naman sapat na rason yung natatakot siya rito, kaya kailangan niyang manahimik hanggat nabubuhay siya. Sa ngayon po, inilipat na ako ni nanay ng ibang eskwelahan. Umaasa akong wala na akong classmates na may nanay na aswang. Kapag naaalala ko si Aling Ofelia, ay nakikita ko sa aking balintataw ang krimeng ginawa niya ilang taon na ang nakaraan. Nagkaroon yata ako ng trauma, Kuya Bari, dahil sa aking mga nasaksihan. Halos hindi ako makatulog dahil sa banta ng mag-inang aswang na iyon. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pangyayaring karimari-marim na iyon, ay nabalitaan kong pumanaw daw si Aling Ofelia sa kadahilanang hindi ko na naalaman pa. Si Alma naman ay kinuha daw ng kanyang lola at doon na nanirahan sa isang parte sa Kabisayaan. Hindi na rin nabanggit kung saang lugar ito at wala po akong planong alamin pa. Noong mga nagdaang panahon, hindi ko po alam kung anong nangyayari sa baryo namin. Ngunit naging panatag na rin ako dahil po wala na ang kinatatakutan ko na nanay ng classmate ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami at sana po'y maibahagi niyo po ito sa inyong channel sa mga darating na araw. God bless po sa ating lahat at sa lahat ng mga kasundo na nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Ford. Ang pagsasama-sama ng pamilya at pagsasalo-salo sa pagkainan sa gabi ng pagsapit ng Pasko o tinatawag na Noche Buena o panggabing pagkain ng sama-sama ang pinakamasayang sandali kung saan kumpletong nagbubuklod-buklod ang pamilya sa malaking biyaya ng Diyos sa labas ng isang taon. Nagbalik tanaw ako noong December 24, 1997 sa bayan ng Perez, Quezon at katatapos noon ng Misa de Gallo nang magkakasama ang aming buong pamilya sa bahay ni Tio Pablo upang pagsaluhan ang isang Noche Buena. Napupuno ng mga makukulay na parol, Christmas lights sa bawat barangay. Habang nagniningning naman ang makukulay na dekorasyon ng Christmas tree sa loob ng bahay ni Tio Pablo, kasabay na tumutugtog sa malaking stereo ang mga malakas na awiting pamasko na mas lalong nagpapasigla ng aming mga gabi. Sa sobrang ganda at masiglang mga tugtugin ay hindi namin maiwasang mapaindak at mapasabay sa pag-awit. Nag-uunahan pa nga kaming magpataasan ng tono habang paulit-ulit kaming humahagikgik sa aming kinauupuan. Sadyang napapatalon kami sa sobrang kagalakan
Kahit napakasimple lang ng mga pagsasagawa naming Noche Buena ay naging malaking sorpresa na ito sa aming mga bata. Napakababaw pa noon ng aming kaligayahan at hindi kami mapaghanap. Kontento na kami sa kung anong maibigay sa amin ng aming pamilya. Naririnig ko pa nga noong Kuya Bari ang pag-awit ng mga batang paslit sa labas ng tahanan. May dala-dala pa silang mga lata at tambol na pinapatok nila ng mga stick. Mayroon din silang ginawang tansa na pinagbigkis-bigkis at binilot sa kawad upang mas lalong maging makalansing ang tunog ng kanilang awitin. Nakakatuwang pagmasdan ang kanilang pagiging malikhain at sa tansya ko ay marahil nasa ika-2 baitang pa lamang sila. Magalang at marunong silang maghintay kumpara sa ibang mga kabataang bastos, mainipin at madaling mapikon, lalo na kung walang ibinibigay sa kanilang barya ang mga taong naninirahan sa mga bahay na natatapatan nila. Binigyan ni Tia Linda sa may asoteya ng mga barya ang mga batang nangangaroling. Nagsipagmano muna sila bago nagpasalamat sa aking tiyahin. Humanga ako sa mga kabataan. Sana lang ay magpatuloy ang ganitong henerasyon ng mga kabataan at hindi ang mga uri ng mga kabataang walang respeto at paggalang sa mga matatanda. Samantala, naghanda ng masasarap na pagkain ang aking tatay at nanay. Hindi pa noon nag-apply ang aking nanay sa pagtatrabaho sa Hong Kong at medyo hindi pa kami noon kinakapos sa gastusin sa aming bahay. Kasama nila sa paghahanda sina Tio Pablo, Tia Marisa, Tio Angelo at Tia Maria Paz ng mga pagkaing tulad ng kalamay, isang bilaong pansit, ham at hindi makukumpleto ang lahat kung walang puto bongbong na gawa sa malagkit na bigas na may sangkap ng butter. Ngunit bago pa man kami makarating sa hapagkainan, naisipan ni Tio Lando na magkaroon ng palaro. Stop dance ang kanyang ipinagawa sa amin kung saan ang huling mananatiling nakatayo na hindi gumagalaw kasabay sa paghinto ng tugtog ang siyang tatanghaling panalo. Binubuo kami ng 10 magpipinsan, kasama ang mga maliliit pang kabataan. Noong una ay sobrang saya dahil pabawas kami ng pabawas hanggang sa matira na lang kaming 2 ni Georgia. Nagkaroon ng simpleng kapilyuhan itong si Tio Pablo at bigla siyang nagpaagaw ba naman ng barya at isang supot ng candy at saka ipinasabog kung saan nagkakagulo ang aking mga pinsan sa aming harapan. Nasiko pa nga ako kaya tuluyang akong gumalaw at bumagsak sa sahig. Nanatili namang nakatayo na hindi gumagalaw o kumikisap ang mga mata ni Georgia kaya siya ang tinanghal na panalo. Maagap siyang pinapasko at inabutan ng 100 piso ni Tio Pablo bilang premyo. Nagsipalakpakan ng aking mga pinsan. Pinati at pinuri naman si Georgia ng aming mga tiyahin at tiyuhin. Palihim naman akong napamaktol dahil ngayon lang ako natalo sa laro at wala akong nakuhang kahit kaunting premyo man lang. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay niyaya na rin ako ng iba ko pang mga pinsan sa hapagkainan. Nawala na noon ang kaunti kong tampo at nabaling sa iba ang aking atensyon. Nagtungo kami sa mahabang lamesa kung saan binasbasa ni Tia Sally ang mga pagkain. Siya ang nanguna sa pagdarasal at makalipas ang ilang sandali ay nagsimula na kaming sumandok ng kanin. Habang masaya kaming nagkwekwentuhan ng aking mga kapinsan tungkol sa halaga ng perang na ipon namin sa pangangaroling sa aming mga kapitbahay, gayon na din sa mga nakuha naming regalo sa aming mga ninong at ninang. Habang namimilog ang aking mga mata sa mga katakam-takam na mga pagkain, hindi ko sinasadyang mapatingin kay Tia Lolita. At napansin ko na kumakain siya ng spaghetti at medyo amos-amusan na siya sa pagkain.
Sa likod ng aking malilikot na mga mata at nangibabaw ang kakaibang kuryosidad at panglaw ng mapansin ko na tila pumaikot ang dila niya sa kanyang bibig at naghugis tinidor ang dila niya na tulad ng parang isang dragon. Napakisap mata ako at nakita kong bumalik sa normal sa hugis ang dila niya. Pinaglalaroan ba ako ng aking mga mata o marahil ay nalilipasan lamang ako ng gutom kung kaya't ano-ano ang pumapasok na imahinasyon sa utak ko? Napakurap ako ng magkailang beses at naisip ko na baka guni-guni ko lamang ang lahat. Mabuti na lang at walang nakapansin sa ekspresyon ng aking mukha sa naging reaksyon ko sa aking nakita. Pagsubo ko ng macaroni salad, napasulyap ako sa aking pinsan na si Carla at napatigil ako sa pagkain nang masaksihan ko na kumakain siya ng tenga ng litsyong baboy. Inobserbahan kong mabuti at dumagundong ang matinding kaba sa dibdib ko nang makita kong tenga ng tao ang kinakain ng aking pinsan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pagharap ko sa kinakain ko sa plato ay muntikan ng mahulog ang tinador ko sa sahig. Nakita ko kasi na naging pira-pirasong daliri at kuko ng mga tao ang aking kinakaing makaroni. Napapangiwi ako habang pinagmamasdan ko ang mga kaunting mantsa ng dugo sa mga gilid ng bawat kuko. Mukha pang sariwa ang mga ito at medyo nakakaamoy na ako noon ng malansang amoy dulot ng dugo. Nakakasuka at nakakasakit ang tiyan na langhapin. Pakiramdam ko noon ay nag-uumpisang lumamig ang buong paligid kahit wala namang kahangin-hangin at banayad ang panahon. Parang may kung anong biglang kinatakutan na hindi ko alam kung ano. Nawalan ako ng gana sa pagkain at lalo akong natuliro sa aking mga nakita. Paglingon ko sa bahagi kong kaliwa ay napatingin ako kay Tio Mario at kitang-kita ko kung paano niya kainin ang gelatin na mistulang balat ng tao na may mangilang-ilang maliliit na balahibong naroroon. Halos mapabaliktad ang sikmura ko ngunit pinigilan ko ang aking sarili habang nahihilo na ako sa bawat pagkain na aking matitigan. Makalipas ang ilang sandali ay aksidente akong napahawak sa balikat ng aking maliit at batang pinsan na si Ronnie at may nakapa akong mahaba at patulis na madulas na bagay sa kanyang likuran. Paglingon ko ay parang nanigas ang pangako nang makita ko na may pakpak siya sa kanyang likuran. Hindi ko maipaliwanag pero parang pakpak ng isang malaking ibon yun. Ngumiti siya sa akin na tulad ng isang demonyo na animoy gusto niya akong lamunin at pagpira-pirasuhin ng pinong-pino. Kamuntik na akong mahulog sa aking kinauupuan nang mapalibot ko ang aking paningin nang masaksihan ko na mga halimaw ang kaharap ko sa hapagkainan. Lahat sila ay tinubuan ng mga pakpak. Tumatago sa buto ang takot ko nang mapagtanto ko na mayroon silang mga pangil imbis ng ngipin. Malulupit ang mapupula nilang mga mata at ang mukha nila ay natutulad sa mababangis na hayop sa kagubatan. Lalong nanginig ang aking buong katawan at halos mangimi at manlamig sa aking kinauupuan nang mapansin ko ang malaking patay na babaeng nakahubad na nakahain sa lamesa. May kagat siyang isang malaking mansanas at noong ko palang napagtanto
na hindi pala lechong baboy ang matatagpuan sa lamesang iyon, kung hindi isang patay at naliligo sa dugong tao. Wala na akong mahingian noon ng tulong. Lahat sila ay humahalakhak habang pinagmamasdan akong namumutla sa sobrang takot. Gusto kong magwala dahil siguradong anumang oras ay masisiraan ako ng ulo, ngunit wala nang ibang paraan. Buong lakas akong sumigaw at halos maputol ang litid ko sa aking leeg. "Ining! Ining! Gising!" Naririnig ko na may umaalog sa aking balikat. Napatigil ako sa aking pananaginip at halos nag-blackout ang mga nakikita ko sa aking panaginip. Marahil kailangan ko na talagang gumising sa aking ilusyon. Idinilat ko ang aking mga mata at tumambad sa aking harapan si Tia Lolita. Napatalon ako sa sobrang gulat. Kumurap-kurap pa nga ako at lumingalinga sa paligid. Napansin ko na bukas pala ang telebisyon at eksaktong nakatutok sa Magandang Gabi Bayan ni Noli De Castro at horror pa ang feature niya noon ukol sa pamilya ng mga aswang sakapis. Ano pong nangyari? Naguguluhan ako sa takbo ng pangyayari. Hindi pa rin ganoon kabilis na nauunawaan lahat ng pag-iisip ko kung papaano ako nakarating sa may sofa at kung bakit ako nasa ganoong posisyon. Ay naku, Ining. Ining, nakatulog ka habang nanonood ka ng palabas sa telebisyon. Halika na nga at kanina ka pa hinihintay ng mga pinsan mo tsaka si Tio Pablo. Magsisimula na ang Noche Buena natin. Hinawakan ni Tia Lolita ang aking mga kamay. Noong una ay nag-aalangan ako na baka namamalikmata lamang ako at dinadaya lang ako ng aking mga mata, pero napagtanto ko na tao ang aking tiyahin, kaya nagtiwala akong sumama sa kanya. Pagkadating naming sa hapagkainan ay pinagmasdan ko silang lahat at napatunayan kong hindi sila aswang. Mga normal pa rin silang mga tao na masaya at may damdamin. Maaaring isang panaginip lang at ilusyon ang aking naging karanasan sa kapanunood ko noon ng mga nakakatakot na pelikula sa telebisyon. Nilibang ko na lang ang aking sarili sa pagkain sa Noche Buena. Naging makabuluhan naman at hindi ko makakalimutan ang kasiyahang naging hatid sa akin ng pagsalo-salo ng aming buong pamilya. Kahit na nasa probinsya kami at hindi magarbo ang aming mga handa at mga pangdekorasyon sa tahanan, gayon din sa aming bayan ay simple naming naidadaos ang selebrasyon ng Pasko. Ngunit ang buong akala ko ay masaya na ang lahat. Noong matapos kaming kumain ng Noche Buena, ay doon ko palang napagtanto na hindi pala si Tia Lolita ang gumising sa akin. Dahil may masamang balita na biglang dumating at gumulantang sa aming buong mag-anak. May isang pulis na dumating at ibinalitang patay na si Tia Lolita. Naaksidente daw ito sa sinasakyang bus pauwi sa bahay upang dumalo sa aming Noche Buena. Dala-dala ng pulis ang mga gamit ni Tia at ang wallet niya kung kaya't nalaman ng address ng kanilang bahay. Lahat kami ay nagsiiyakan at hindi makapaniwala sa nangyari. Agad namang pinuntahan ang labi niya na nasa morgue na ng mga oras na iyon. Kuya Bari, ito po ang pinakamalungkot na Noche Buena na naranasan ko sa buong buhay ko. Isang masamang panaginip na nagpahiwatig ng kakaibang dimensyon. Magpas hanggang ngayon po, hindi ko pa rin talaga maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng panaginip kong iyon. Masama bang isipin na napunta ang kaluluwa ni Tia Lolita sa impyerno? Wala pong nakakaalam. Kuya Bari, ito po ang karanasang hindi ko po malilimutan magpas hanggang ngayon
Isang trahedya ang dumagok sa aming pamilya at isang napakalungkot na Noche Buena. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po ay mabasa niyo po ito, Kuya Bari. Lubos na gumagalang, Rona. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.